Sa videong ito pag-uusapan natin ang mga kilalang content creator na nagpanggap na di umano'y mayaman. Una sa ating listahan, Francis Leo Marcos. Si Francis Leo Marcos ay nagpakilala sa publiko bilang negosyante, philanthropist at internet personality. Una siyang nag-viral nang may inisyatibo siya na tinatawag niyang Mayaman Challenge. Hinamon niya ang taong mayayaman na tumulong sa mga napektuhan ng pandemya at lockdowns. Gumagamit siya ng mga vlogs at social media para ipakita ang kanyang pamumuhay pati na rin ang pamamahagi ng tulong. Madalas din niyang pinapakita ang kanyang marangyang pamumuhay gaya ng kanyang luxury cars, limpak-limpak na mga pera at ang kanyang umano'y mansion. Sinabi niya na may kaugnayan siya sa pamilyang Marcos, ang magkapangyarihang angkan sa politika sa Pilipinas. Ngunit ito'y itinanggi ni Imelda Marcos. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, ang taong kilala bilang Francis Leo Marcos ay may tunay na pangalan na Norman Mangusin. May mga ulat na ang bahay at sasakyan na pinapakita niya sa kanyang mga videos ay hindi niya pag-aari. Sa pananaw ng ilan, siya ay isang halimbawa ng taong gumagamit ng pagpapakayaman o display of wealth bilang paraan ng social media branding. Ipinapakita ang kanyang marangyang buhay upang makuha ang atensyon ng publiko. Malinaw naman na kinumpirma ng NBI na walang dokumento na magpapatunay na ang maraming ipinakitang ari-arian ni Francis Leo ay hindi nakalista sa kanya. Finest China. Nakilala si Finest China sa social media dahil sa kanyang challenge content na kayang gumastos ng limpak-limpak na pera sa loob ng isang araw o linggo. Sinabi niyang gumastos siya ng humigit kumulang 5 million sa isang buwan dito sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Isa sa kanyang trending na video ay ang kanyang trip to Boracay kung saan gumastos siya ng $53,680.32 o halos 3 million pesos sa pagitan lamang ng 10 days. Trending din ang pamimigay nito ng pera sa kanyang mga followers. Hindi lang simpleng pamimigay ito dahil 1 milyon ang kanyang ipinamimigay. Ngunit binasag ni Sian Gaza ang mga ito. Ani Sian, nagkukunwari lamang ito na nabigay ng milyon-milyon. Yun pala ay binayaran lang niya ng 5,000 pesos yung tao para magpanggap na may na-receive na 1 milyon. Ibinunyag din ni Gaza na may video na luxury car purchase ni Finest China na posibleng hindi totoo. May isang restaurant sa La Union naman ang nagreklamo dito na nag-offer siya ng promo o endorsement deal pero dinala niya ang 20 tao para kumain ng libre na hindi inaasahan ng negosyante. Kaya naman marami ang naniniwala na hindi totoong mayaman si Finest China. Tito Mars. Si Tito Mars ay nakilala dahil sa kanyang kontrobersyal na eating challenge content. Marami nagalit sa kanyang style ng paggawa ng video matapos na labis na nandidiri sa challenge ng kanyang followers gaya ng pagkain ng sardinas, street foods at iba pang mga pagkain na kinakain ng mga ordinaryong tao. Anya, hindi siya sanay sa mga pangmahirap na pagkain. May mga video kung saan ipinakita niya na unexplored pa ang mga budget-friendly na pagkain at nararamdaman niyang hindi siya mayaman, dinudura at labis siyang nandidiri sa mga pagkain ng mga ordinaryong tao. Dahil dito, nakatanggap siya ng malaking backlash nang may video siya na tila nagpapakita ng pagkasuklam sa canned sardines na pagkain ng maraming Pilipino. Maging ang komedyante na si Pokwang ay direktang pumuna sa kanya at sinabing napaka-insensitive dahil sa kanyang content. Si Tito Mars mismo naman ang nag-amin na may mali sa mga dating content niya at nagsabing nagpapa-character development na siya. Sa Reddit at internet forum, may mga puna rin ang kanyang content at rage bait o gumagamit ng kontrobersya para sa views. Sa pananaw ng ilan, ang kanyang content ay hindi nagpapakita ng tunay na mayaman lifestyle, ngunit gumagamit ng pagtutulad sa mayaman o sarcasm or over the top para maka-engage. Anong reaksyon mo dito sa mga content creator na umano'y nagpanggap na mayaman? Karapat-dapat lang ba nakasuklaman sila ng mga tao? I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbizcaster. Maraming salamat po.